everyone! Welcome back to our vlog. So ngayon po, ang topic natin ngayon ay ang General Order number 2 for Security Professionals. So sa video na to guys, ay magbigay ako ng halimbawa or paano ba i-execute ang General Order number 2 kung halimbawa may nangyayari sa areas of responsibilities. Kung halimbawa na lang, may customer na nagwawala, narinig mo, nakita mo, ano ang gagawin mo? Okay, so ayon sa General Order number 2, ano ang sabi? To walk in an alert manner during my tour of duty, observing everything that takes place within sight or hearing. So, ibig sabihin guys, hindi dapat natin napabayaan ang ating area, kundi alam natin kung ano nangyari sa ating area of responsibilities. Diba? So, to walk in an alert manner. So, ibig sabihin, syempre, maglalakad tayo, magro-roving tayo in the wall area. Okay? Dapat hindi lang pwede na kung ano nakikita natin, yun lang nakikita natin. Halimbawa, escalator, yung mga tenant na dyan, o yung mga customer na namimili. So, hindi dapat ganun guys. Kundi, i-extend pa natin ang ating paningin hanggang sa malayo. Diba? Extension pa natin hanggang sa malayo para makikita natin kabilang dulo kung ano nangyayari sa ating areas. Lalo na kung magro-roving tayo, syempre, sa kabilang dulo, i-roving natin at sa kabilang dulo, i-roving natin. Para, ano ba ang sabi? Sights and hearing. Para makikita natin sa kabilang dulo at naririnig natin kung ano nangyayari. Okay. So, yun ang ibig sabihin ng General Order number 2. So, dapat alagaan natin ang ating area palagi para may ma-report tayo. Para alam natin kung halimbawa, tanungin tayo ng ating commanders or ating mga taga-admin, CRS office, di ba? Kung ano nangyari sa area, so alam natin, okay? So, ngayon guys, magbigay ako ng halimbawang video kung anong ginawa ng isang 5'9" sa kanyang area. Nangyayari ito kung saan ay may customer na nagwawala sa isang mall. Panoorin natin. Hala, nagdugo na. Kuya, nagdugo na niya. Yung mata. Yung dugo. Bukan. Uy, nalang na inatay ko. Ay, luwi. Pag mga ganyan scenario guys dahil nga andyan ka sa area mo, nagro-roving ka, naririnig mo, nakikita mo, syempre agad mong lalapitan. 'Di ba? Kung saan ang may gulo. Ngayon, sa video, nilapitan ni guard kung saan ang may gulo. Then, nirelay niya. Tinawag niya sa commander niya o sa security office, 'di ba? Kung ano nangyari sa kanyang area of responsibilities. Dapat mo siyang i-report kung ano nangyari sa area mo. Huwag mong suluhin yan. I-report mo agad yan sa commander mo or sa security office. Okay, kapag may ganyang mga senaryo na si customer nagwawala, di ba? Nabanggit sa video na lumugo yung sa may noo. Then, nakita pa natin sa video na talagang may kinuha pa talaga yung customer na binato pa talaga sa tenant, yung staff ng tenant, binato pa talaga. Kaya, mas lalong mainit yung pangyayari yung sa area mo, di ba? Kasi nakikita talaga natin sa video na nagwawala na talaga si customer, ang lakas ng boses, di ba? So kapag mga ganyang pangyayari guys, imbitahan agad natin yan sa security office. Doon na natin yung pag-uusapan kung ano ba ang nangyayari. Sino ba ang may tama o kung sino ba ang may mali, di ba? Imbitahan natin agad si customers at saka si staff ng tenant. Imbitahan natin sa security office. Doon na yung pag-uusapan. Pero, bago mo imbitahan si staff ng tenant, papagamot mo muna yung sa clinic para naman mawala na yung dugo, di ba? Mapagamot talaga ng clinic. Pagkatapos niya magpagamot sa clinic, syempre, imbitahan mo na yun sa security office kasama si customer. Doon na nila yung pag-uusapan, guys. Ayan.
So, kasi nga guys, alam mo ba kung bakit hindi pwedeng magtagal na mga ganyang senaryo sa area mo? Kasi nga, nadidistract yung mga customers, nadidistract or nadidisturbo sila habang sila ay nagsha-shopping, kaya bitahan agad niya sa security office, di ba? Katulad niya, nakita yung sa video na napakadami ng mga customers na nanonood, di ba? Imbis na sila ay mamimili or maganda yung mood nila, nagsha-shopping sila, di ba? So, wala na. Naputol yung attention nila sa pag-shopping, di ba? Kasi yung attention nila ay napunta na sa kabilang, narinig nila kung saan may gulo, kaya syempre, lalapit sila doon, oh, di ba? Makichismis sila doon. So, hindi pwedeng magtagal na mga ganyang pangyayari, okay? Take note mo guys, ha, kapag mga ganyang pangyayari na may nagwawalang customer sa area mo, imbitahan agad yan sa security office upang hindi ma-disturbo or ma-distract ang lahat ng mga customers. Okay? So, hanggang dito na lang po guys ang ating video. Sana po ay may natutunan kayo. Paki-like na lang at paki-share at huwag kalimutan na i-follow ang ating Facebook page para magkita-kita tayo ulit sa ating susunod na ating uploads. Thank you guys!